Samantala, tuwing Pasko o Bagong Taon ay kabilang na sa mga inihahanda ang hamon. Alamin natin kung paano ito ginagawa sa ulat ni Julius de Samburo. Isa sa mga inaasam-asam na handa ng bawat isa sa atin ngayong Noche Buena ang hamon. Bukod kasi sa spaghetti at fruit salad, isa ang ham sa mga dinudumog ng ating mga kababayan sa mga supermarkets at palengke. Pero paano nga ba ito ginagawa at ano-anong proseso ang pinagdadaanan nito bago ibenta sa merkado? Kailangan pong isuot natin itong hairnet natin, itong face mask, itong lab gown, and then itong bota natin para maiwasan po natin ang pagkaka-contaminate ng ating mga produkto. Kailangan make sure tayo na yung gagamitin natin na meat is fresh at saka quality check. So sa quality check talagang we sure na iyang baboy na yan ay hindi botcha. Ay hindi po, siyempre. Marami pong proseso ang pagdadaanan yan. Una, sa loob, before pa lang po ipasok dito, sa storage pa lang po, na-check na namin kung talagang fresh siya or hindi. Yan po, yung timbang po niya, nasa 1 kilo po mahigit. Kailangan po mas malaki siya para mas maraming makakain. After po dyan, i-injectionin po natin siya. Okay. After ng na-injection, i-cook po natin siya. Okay. Ito ay paano nahuhulma ng ganyang kabilog, sir? Meron po silang sariling molder para ma-shape po natin na bilog. And then kung pear shape naman, meron po tayong molder na pear shape din po. Ayun. Ayan, makikita po ninyo na yan yung pinaka-moldehan nila, yung kung saan dyan nilalagay yung mismong karne. Tapos, tsaka niluluto na yan, sir. Opo, yan niluluto na po. Pinapakuluan, yes. O yan. Puntahan natin ngayon. Ano yung ginagawa po doon? Sauce po yan ng ating mga hams po. Mga ham. Gaano karami, sir, yung nakukonsume natin dyan? Tsaka ano yung mga ingredients na kailangan dyan? Yan po, meron po siyang sugar and then pineapple juice. Kamusta naman ang yung paghalo-halo dyan? Okay lang po. Pinidisol blue yan po yung sugar. Gaano katagal bago maluto yung ganyan? 10 minutes, sir. Kailangan malaki po yung braso na nangahalo ng aluminyo. Ng ham natin, ng ham sauce natin. Opo. Kasi kung maliit lang yung braso niya, hindi niya kayang haluin yun. Requirement po yun. Yes, yan po nagdadaan po yun sa pag-wrap ng ating leg ham. So, yan, idadaan po siya dyan. Okay. Sa ating wrapper. And then, depende po sa sukat. And then, minsan, pagka malaki siya, dinadouble po namin yung pag-wrap. Pagkatapos ng mahabang proseso ay ready na ang ham para ibalot o ilagay sa karton. Siyempre, gustong-gusto din ng mga chikiting ang hotdog. From production po, and then nasa smokehouse, and then kung makikita niyo po yan po yung aming cooling area. Pagka malamig na po siya, nasa 8 degrees po, doon, tsaka na po siya pwedeng ipack. Yung mga products po namin na hotdog, meron kaming 2.5 which is yung bag nga, and then 1 kilo, meron kaming 500 grams, and meron kaming 250 grams. Banggit pa ng may-ari na 100% nilang tinitiyak ang kalinisan ng kanilang mga produkto bago dalhin sa mga pamilihan. Siyempre para ma-maintain natin yung products natin sa quality-wise, so kailangan malamig yung ating temperature dito sa loob. Ito ang aming storage area. So every meat processing, kailangan po ito. Maligayang Pasko po sa inyong lahat para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Julius D. Samburon.